kaibigan, hindi ba? Matagal ng kaibigan. Ang tatay niya ay kaibigan din ng tatay ko dahil yung tatay ko nagkasama sa radyo. Yung isang istasyon. Ang istasyon nila noon, DCRH. Pareho silang komentarista sa radyo. Ngayon, muli kami nagkausap. Huli kaming nagkita nito eh. Ewan ko, kung nung umuwi siya rito, matagal na rin panahon eh. Kung nagkita kami, hindi ko na matandaan yun. Pero ang natatandaan kong nagkita kami ay sa dalawang beses, 1995 sa California. Yung pagbisita ni Ramos doon. Dalawang beses 95 at 97. Dalawang state visit ni Ramos pinalad tayong mapabilang sa media delegation ng pagbisita ron ni Tabaco, mga kaibigan. Doon kami nagkita niyan. Yung una nga, ipinag-drive niya pa kami. Yung pangalawa naman sa San Diego, California. Noong araw na magkita kami, galing kami ng New York pagkatapos ay anong tawag dito? Paalis na nung gabing yun, yung eroplano ni Ramos. At kami naman babalik pa ng ibang lugar sa California para bumisita sa ilang kamag-anakan. Nagpaiwan kami sandali, mga 1 linggo. Doon sa hotel, na aalis na si Tabaco Ramos. Ang daming tao sa hotel sa lobby kami. May mga kasama kaming mga matatandang journalist. Siya nga, kilala siya lahat dito ng mga journalist nung siya'y nandito pa sa Pilipinas. Lahat yan, sabihin ko sa inyo. Halos lahat ng mga veteranong newsmen, kilala siya Ngayon, kaibigan ko rin to, at kaibigan din siya ng tatay ko. Nung araw yan, dito sa Maynila, ang trabaho niya mag-perform. Bukod sa meron siyang trabaho sa isang opisina, ay mas kilala siya bilang performer. Alam niyo, ang trabaho niya yung mag-impersonate. Yan, mula sa tatay niya, katulad din ng tatay ko, siya nga nagsabi, yung tatay mo, tsaka yung tatay ko, mga ano yan mga talagang diehard supporter ni Marcos yan Di ba? Taga Marcos, mga kaibigan. So ngayon, ang laki ng hinanakit nitong taong ito dahil sa kabila ng kanyang mga ginawang sakripisyo, pagsuporta dyan sa pamilya na yan, nagawa nilang lukohin ito. Ang pangalan niya, si Ronnie Estrada. Pag may kilala kayong matandang, yung kilala na mga newsmen, veterano, tanungin niyo si Ronnie Estrada kung hindi totoo, kung hindi nila kilala. Kilala nila yan. Katunayan, yung mga nagbabakasyon sa Amerika, yung iba dyan, tinatawagan pa siya. Di ba? Kumakanta rin yan ang pangalan niya ay Ronnie Estrada. At hindi lang si Marcos ang presidente na nakakakilala sa kanya. Pakita mo nga yung lumang litrato. Ito'y kuha, 1979. Ayan siya, habang kinakamayan niya si Marcos. Ngayon, ito'y litrato, 1979. Yung nasa tabi niya, nasa gitna nila ni Marcos, tsuhin niya yan, mga kaibigan. Alam niyo ba kung bakit sila nandyan? Kung di ako nagkakamali, yan courtesy call nung taong nasa gitna nila. Mga kaibigan. Yung taong iyon pala, yung kanyang tiyuhin, ang pangalan niya ni Victor Bayaban, iyan pala ay sumagip kay Marcos. Nung si Marcos sundalo pa. Si Marcos pala, merong pangyayari na nalunod yan.
sa sinasakyan niyang bangka, may kasama siyang ang pangalan ni Rabal. Rabal. Di ko alam kung si General Rabal yun, mga kaibigan. Pero ito'y gera ito eh. Sundalo si Marcos. Sa Matnog, Sorsogon nangyari ito, mga kaibigan. At yun nga, dahil nailigtas niya si Marcos, kaya siya pinatawag ni Marcos, sapagkat itong si Ronnie, dahil nga sa maraming kilala sa media yan, dahil yung tatay niya ay nasa media rin, ipinalathala niya yung istoryang yan sa Manila Bulletin, mga kaibigan. Kaya nabasa ni Marcos yung istorya at naalala niya. Kaya inimbita niya itong tao sa Malacanang. Pero wala naman, ganun lang eh. Ngayon, ang masakit dito, yung sinapit na panloloko nitong si Ronnie Estrada kay Imelda Marcos. Ito kwento para malaman ninyo kung gaano kaanimal ito mga Romualdez at yang pamilya Marcos. Ito yung lihim na panloloko ni na Imelda at ni Ambassador Babes Romualdez. Tandaan nyo, itong Babes Romualdez, ito yung ito yung ambassador ngayon sa Washington na itinalaga ni Presidente Digongyo. Pero sa kwento nitong si Ronnie Estrada, ito babasahin lamang natin ang kanyang salaysay. Itong si Jose Manuel Babes Romualdez, na Philippine Ambassador sa United States, dinouble cross nito si Ronnie Estrada. Ito yung nakakagaya ng mga boses, pero ang pinaka kuhang-kuha niyang boses talaga si Marcos, mga kaibigan. At yun nga, nabanggit na natin kagabi na siya ay ginamit ng mga taong ito, ni Imelda at ni Romualdez, para makakuha ng pera sa isang crony. Nung sila'y nasa Hawaii na, mga kaibigan, para makuha nila yung pera na naiwan, ipinatago sa crony. Nung si Marcos ay umalis sa Malacanang, nung EDSA Revolution 1986, si Marcos ay merong ipinatagong nalalabing bilyon-bilyong piso na salapi na naiwan bilang campaign funds ng KBL. Yan yung partido nila, di ba? Kidlat, Bando, Bagyo, Lindol. Yan, KBL. Sa isang crony. Sino ito? Si Manda Elizalde, may-ari ng DCRH, na ang tinatayang naiwan dito na halaga ng pera ay 50 bilyong piso hanggang 100 bilyong piso. At nung si Marcos ay nasa Hawaii na, mga kaibigan, lahat ng kanilang kilos at yung kanilang mga aktibidad sa loob ng kanilang tinitirahang mansyon, nakamonitor yun hindi ba? Kaya nga nung araw, laging nakasilip doon ito si Buddy Gomez. Mga kaibigan, yung naging press-secretary, di ba? Half-brother nitong gustong magsip-sip kay Digongyo na federalismo, yung si Bobby Brillante, tsaka yung si Daki wala na Paredes, di ba? Mga kaibigan. Ngayon, nung nasa Hawaii na nga, dahil nakamonitor sila sa FBI, di ba? May mga device na nakakabit, lahat yung bahay nila, pati telepono, lahat, pati communication lines, papunta sa kanilang mga crony, matutunton. Halimbawa, tatawag, pati yung mga crony, lahat, nakabag ang mga telepono niyan.
Ha? Ngayon, kaya putol ang kanilang komunikasyon. Siyempre, yung mga crony matatakot, di ba? Kaya pinutol na nila yung pakikipag-ugnayan kay Marcos. Dahil si Marcos ay nagpaplano ng kudeta labang kay Presidente Cory Aquino. Para patalsikin. At siya ay humihingi ng pera sa mga naiwan niyang crony dito. Ang naging problema ni Marcos ay dito kay Manda Elizalde, kung paano nila matatawagan si Manda Elizalde sa Maynila para utusan na i-transfer yung pera at maipamahagi sa mga loyalistang general dito sa Pilipinas. Ngayon, ito nangyari. Sa isang okasyon, dito na pumapasok yung si Ronnie Estrada na nakakagaya ng boses ni Marcos. Sa isang okasyon, maluhong okasyon sa Hawaii, birthday daw ito ni Marcos, kung hindi ito 1987, 1988. Isang pagtitipon ng mga loyalistang supporter mula sa iba't ibang estado ng Amerika ang dumalo doon para magbigay ng moral support kay Marcos, di ba? Ganon nakinabang sa kanya mga taong ito. Ngayon, doon sa entertainment portion, may programa Si Ronnie Estrada ay isa sa mga nag-perform. Sa harap ng mga bisita, nandun si Marcos. Alam niyo namang may sakit na si Marcos noon, di ba? Ngayon, dahil yun ng boses ni Marcos ang kanyang nagagaya. Nung siya ay mag-perform, abay, humanga ang lahat. Napahanga ni Ronnie Estrada ang lahat ng tao ron. At nagsigawan daw ng Marcos pa rin dahil nagsasalita siya, boses ni Marcos kaya pati si Marcos napahanga niya. Napasaya niya si Marcos. Napabilib niya. At kinongratulate siya ni Marcos. Ang sabi pa sa kanya raw ni Marcos, Mr. Estrada, ang advice sa akin ng aking doktor, huwag akong makikipagkamay kahit kanino. Iwasan kong makipagkamay dahil ako ay madali ng masalina ng impeksyon. Pero kinamayan siya ni Marcos at sinabi raw sa kanya na hindi niya ako makapaniwala na mamaster mo yung boses ko, at habang nakikinig ako sa iyo, para akong nakikinig sa tape recording ng aking mga talumpati. Mga kaibigan. At doon na, mga kaibigan, itong si Imelda Marcos at itong ambassador ngayon na manluloko na si Jose Manuel Babes Romualdez, nagkaroon ng ideya na pwede nilang magamit ang talent nitong si Ronnie Estrada gamit ang boses ni Marcos upang matawagan nila si Manda Elizalde na magdeposito ng pera sa HKG. Ito tandaan nyo HKG Shanghai Bank. Inchik na inchik ang bangko kasi pag ibang bangko nakamonitor ng ng FBI mga kaibigan. Ngayon itong si Babes Romualdez, Ambassador Babes Romualdez, tumawag sa sekretary ni Manda Elizalde dito sa Maynila, nasa Amerika sila. At nagpakilala siyang, itong si Babes Romualdez, conman con artist mga kaibigan Nagpanggap siya na
siya ay si Captain Villa, isang aide ni Marcos doon sa Hawaii. At itong pagtawag na ito, naganap ito sa opisina nitong si Babes Romualdez sa Foster City, California, para hindi sila matunton ng FBI. Ngayon, itong si Babes Romualdez, pinangakuan niya si Ronnie Estrada ng reward, na bibigyan siya ng $15 million bilang talent fee. Dahil doon sa kanyang boses na gagamitin para magpakilalang siya si Marcos dito kay Manda Elizalde. Pero ang malungkot, kahit 5 duling, hindi po tinupad yung ipinangako sa kanya. Dinouble cross siya, ginancho ni Imelda at ni Babes Romualdez, mga kaibigan. Si Marcos daw noon, bedridden na, pero alam ni Marcos ang ginawang panloloko kay Ronnie Estrada. Ngayon, natawag niyang karma raw yung nangyari dahil sa ginawa sa kanya, yung natalo si Bongbong Marcos sa vice presidency. Hindi lang sa vice president. Nung unang umuwi sila rito, kumandidato na yan, senador, talo yan katunayan mga panahon na yun nakakausap ko pa si Imelda mga kaibigan Ito ngayong nakarma sila, si Imelda naman, may mga sakit na rin ngayon, di ba? Ilang beses nang nagmuntikanan niya, balita ko Ilang taon pa nakakaraan, hindi pa na nagkakaroon ng eleksyon. Mga 2014, nasa lubong ko yung si Ding Diaz dyan sa isang food chain, nakasabay ko, nilapitan pa ako Wala na yata ito doon kay Imelda sabi niya, hindi ba nabalitaan, si Nanay Anya montik na. Dinala raw sa China. Paano? Hindi na sila makapunta sa Amerika Wanted sila ron May kaso silang dapat harapin doon mga kaibigan ngayon, itong si Romualdez, nasabi niya, pagkatapos nung ginawa nila, nakabili ng mga mansion sa Batangas. Meron itong resort sa Batangas, sa Punta Fuego Resort sa Nasugbu, Batangas. Mga kaibigan, nakabili na rin ito ng publishing house. Sariling publication. At sa Dasma, Makati siya nakatira, ayon kay Ronnie. Alam ba ninyo na itong biglang pagyaman nitong si Babes Romualdez na napatira bigla sa Makati, sa Dasmariñas Village sa Makati, ipinagtaka raw ito ng mag-asawang sina Greggy Araneta at Irene. Ipinagtaka nila kung bakit biglang naging multimillionaire. Yun pala ay sila ni Imelda ang magkakutsaba sa panloloko sa kanya kay Ronnie Estrada. Pagkatapos daw nilang mayari yung project kay Manda Elizalde, October 1988, sinabi niya raw kay Babes Romualdez, uuwi ako sa Pilipinas ng December, October yung naging project nila. At sinabi niya na December 23, uwi siya ng Pilipinas, 1988. Dahil sabi niya, nandun pa yung pamilya ko. Tapos, ang sabi raw sa kanya nitong si Babes Romualdez, o sige, for the meantime, pagdating mo doon,
bibigyan ka ng tauhan ko sa Maynila. Bibigyan ka pansamantala ng 500,000 pesos. Medyo malaki na yun, ano? 88 eh. Ako nga eh, bihira ako makahawak ng 10,000 nung mga panahon na yun eh. Ha? Mga kaibigan. O ngayon, bibigyan daw siya ng 500,000 pesos. Ginamit na siya, nakuha na nila yung bilyon dito kay bilyon kay Manda Elizalde. Panggastos at pamasko mo. Ngayon, sabi raw nitong Babes Romualdez, ito ang telepono ng sekretary ko sa Makati. Alam mo, sabi niya rito, pagdating ko sa Maynila, tumawag agad ako mula sa airport, sa numero na ibinigay niya. Walang sumasagot. Sinubukan ko the following day. Wala pa rin. Oh. Dumating siya rito sa Maynila. Sa airport pa lang, tumawag na si Ronnie Estrada sa ibinigay na numero nitong si Babes Romualdez na di umano'y numero ng sekretarya niya, pero nung tawagan niya, walang sumasagot, mga kaibigan. Ngayon, nung walang sumasagot, sinubukan niya ulit, sumunod na araw. The next day, mga kaibigan, ay tumawag siya ulit. Pero wala ring wala ring sumasagot. Tama ba 'yon? Teka, sandali hinahanap ko na wala eh. Ito yung kwento niya, salaysay niya ito eh. Pagkatapos po, mga kaibigan, walang sumasagot. The whole week, tawag siya ng tawag. Buong linggo, tumatawag siya. Wala pa rin. Doon niya na naisip na naswindle na siya, mga kaibigan. Kaya pagbalik niya sa Amerika noong January 1989, sa San Francisco pa lang, tinawagan niya lahat ang contact number nitong si Babes Romualdez sa bahay, lahat. Yung bahay dun sa Amerika. Disconnected lahat. Kaya nasabi niya sa sarili niya raw Diyos ko, bakit po ito ginawa nila sa akin? Matapos akong makatulong sa kanila. Pero September 1989, namatay na si Marcos, mga kaibigan. Mga kaibigan, kanina nakita ninyo yung litrato, nakasama yung tiyuhin, mga kaibigan. Pero ito daw si Marcos, ayon kay Ronnie, talagang walang walang utang na loob. Ito yung pamilya. Ang pamilyang Marcos ay walang utang na loob. Natatandaan niya raw, sinabi ni Marcos sa kanilang courtesy call, doon sa kanyang tiyuhin, yung kaninang yan, yung nasa litrato, pakita mo ulit. Nung sila'y nag-courtesy call, 1979 naman yan. Ang sabi raw ni Marcos, kung hindi sa taong ito, wala sanang Ferdinand Marcos of the Philippines. Kasi nabasa nga ni Marcos, kaya sila pinatawag, di ba? Nalathala sa dyaryo kung paano siya iniligtas. Ang tawag pala dito si Mang Bitoy. Noong World War II. World War II pala nangyari yun. Sa Matnog, Sorsogon. Ngayon, yung pong voice tape, meron palang naitabing voice tape usapan nila nitong si Babes Romualdez at Ronnie Estrada tungkol doon sa ginawa nilang mission na yun para
makuha ang pera, ha? Kay Manda Elizalde na naiwan ni Marcos na estimated mula 50 to 100 billion pesos. Sipin ninyo, napakaraming pera na yon. Kaya ako, di ba, naipagtapat ko sa inyo na nung una, nagbo-broadcast ako dahil doon kami sa DCME. Marcos. Hindi ko alam na ito palang grupo ng mga nagsasalita sa radyo, kaya ang dami nagsulputan nun eh. Parang ngayon, di ba, parang mga troll. Nung araw, nagsulputan niya mga yan, oh. Nakasabayan namin sa istasyon ng DCME. Itong mga loyalist na ito, meron pa silang ibang istasyong ginagamit. Yung pala, binabayaran yan. Ginagastusan yan nung mga pinagpadalan siguro ng pera dito. Sipin ninyo yan. Kaya isang araw, nakatanggap ako ng tawag doon kay Lito Gorospe. Ito, naging staff ni Bongbong Marcos ito, pero namatay na. Nung nasa Senado si Marcos, si Bongbong. Yung Lito Gorospe, kilalang broadcaster yun. At dati ay nag-ho-host yun nung before martial law ng programa sa telebisyon na entertainment show, yung Night Owl Dance Party. Pero nung panahon ni Marcos, nabigyan ng pwesto yan, mataas na pwesto kasi Ilocano eh. Si Utilio Gorospe, mga kaibigan. Kinontak ako niyan at nagkita kami sa isang lugar. Binggan ako ng pera. Kung magkano yung amount na ibinabayad ko sa radyo, kasi nagbabayad ng programa ko yung tatay ko eh. Nagsisimula tayo, ilang taon pa lang tayo nun sa radyo. Ang tatay ko, imbes na siya magsalita, ako ang pinayagan na niyang magsalita sa radyo. So ngayon, binigyan ako ng pera para daw ipambayad ko dun sa radyo. Tinanggap ko naman. Nung lumaon-laon, nalaman ko na ang laki pala ng kinikita nila kapag ka ikaw ay napabilang sa listahan na binigyan ka ng tulong. Hindi ko na hindi na kami nagkaroon ng contact. At doon, binanatan ko na ang Marcos loyalist. Mga kaibigan. Kaya maraming nagalit sa akin noon eh. Katunayan, kwento ko sa inyo, di ba, sa isang forum na ginanap sa Manila Hilton, nagalit sa akin yung tatay ni Ralph Recto, si Rafi Recto. Kasi nagtanong ako na hindi pabor sa gusto nila. Ikinakaila nilang magnanakaw si Marcos. Sabi ko, paano hong ikakaila ni Marcos na magnanakaw? Ito ho, nagtapat na itong isang nahuli ng PCGG. Hinuli ng mga otoridad, pinasok ang bahay, may mga pera, ubod ng laki, hindi naman siya malaking tao. Inuutusan lang siya na magdala ng humingi ng pambili ng gamot, ganon. Pag may kailangan yung nanay ni Marcos, diyan sila nakatira sa Paco. Di ba, may bahay sila dyan, si Doña Josepa. Nahuli mga barel na matataas ang kalibre ng barel. Ito, isa pa sa ipagtatapat ko sa inyo. Nagkaroon ng pagbabanta sa akin. Yung mga yan. Alam niyo ang ginawa ko? Nagpunta ako sa Armed Forces of the Philippines sa tanggapan ni General Honesto Isleta na nakaupo noon bilang hepe ng Civil Relations Service. Siya ang commanding general ng CRS. Panahon na ni Mrs. Aquino ito nga. Kasi nga, galit na sa akin yung mga loyalista. Ngayon, inireport ko yan. At ipinagtapat ko sa aking report yung naging recipient ako isang beses ng pondo galing sa loyalist. Kasi po,
yaan ay minomonitor ng gobyerno, di ba? Ilang beses nagkaroon ng kudeta. Saan kinuha ang pera niyan? Di ba? Ginamit nila yung mga sundalo, ng mga opisyal. Pinapunta sa kung saan, di ba? Nagkaroon sa Makati, nagkaroon sa Manila Hotel. Yung pala, pinopondohang talaga yan. Gaya nung tumutugma dito sa ipinagtapat na ito ni Ronnie Estrada. Gusto nyo marinig? Mga kaibigan, si Apo Ronnie. Ito, paririnig natin sa inyo. Kung sa darating na panahon ay merong tatagbong kapangalan ko, abay hindi ko anak yan. Sapagkat yung aking anak matagal nang namatay dun sa London. Sample pa lang yun. Gusto nyo pa ng isa pa? Mga kaibigan, ito pa. Kahilingan, Imelda, ang aking kahilingan ay ilibing ako sa libingan ng mga bayani at ipamahagi mo ang Swiss account sa mga naghihirap na mga Pilipino.